Hindi na talaga maikakaila na si Naoya Inoue na talaga ang pinakasikat na boksingero ngayon sa buong Asia. 2 division undisputed champion na kahit si Pacquiao ay hindi nagawa ang narating ng halimaw ng Japan. At lahat ng Pinoy na kanyang nakalaban ay pinasuko niya sa laban. Si Naoya Inoue talaga ang pinakadahilan kung bakit tila ba naungusan na tayo ng bansang Japan pagdating sa sport na boxing. Pero sa kabila ng kanyang kasikatan, may mga batang Pinoy na nakaabang para tapusin ang halimaw ng Japan. Ang 3 batang Pinoy na ito ay ang future face ng Philippine boxing at siguradong tatalunin si Naoya Inoue sa ibabaw ng ring. Subscribe. Isang bagitong Pilipino boxer ang may pinakamainit na pangalan ngayon sa mundo ng boxing. 17 anyos lamang ang ating bida nang pasukuin niya ang pinakamagaling na boxer noon sa bansang China sa pinakaunang round ng laban nila. At ang pinakamalakas at pinakamaangas na boksingero noon sa Cebu ay nawasak talaga ng gusto. Round 1 lang ang itinagal sa ating pambato. At ang pinakamatindi sa lahat, ang undefeated boxer sa bansang Argentina na bata ni Maidana ay round 2 lang ang itinagal sa ating bida. Dahil dito, natalo talaga ng milyones na dolyares si Marcos Maidana. Nakuha niya rin ang record ng pinakamabilis na knockout win sa loob ng 10 segundo nang patulugin niya ang pinakamaangas na Thai na boksingero sa pinakaunang suntok na pinakawalan ng ating pambato. Ang batang si Mel Valenton Fajardo o mas kilala bilang Mel Fajardo ay ang tinaguriang The Silent Assassin ng Philippine boxing. Nagmula siya sa San Francisco, Agusan del Sur at katulad ng alamat na si Gabriel Elorde, hindi rin pantay ang mga braso at kamay at kamao ni Mel Fajardo. Mas malaki at mas mahaba ang kaliwang braso at kamay nito, kaya naman mas malakas pa sa maso ang kamao ng ating boksingero. Araw ng Martes, August 15, taong 2023 sa Hopes Dome, Lapu-Lapu City, Isla ng Cebu. Makakalaban ni Mel Fajardo ang pinakamaangas na boksingero ng Cebu. Ang batang si John Paul Gabonilas ay may pambihirang lakas, kaya naman isa siya sa pambato ng Pilipinas. Paglalabanan ng 2 Pinoy na ito ang Oriental and Pacific Boxing Federation title sa light flyweight division. Inakala ng mga tao na may pag-asa ang tinaguriang angas ng Cebu, pero kinawawa lang ito ng ating pambato. Gabonilas. Wow! Wow! What a punch there! The power of Mel Fajardo! Referee, what's the final call, referee? The referee are calling it a knockdown. That is a second knockdown here on the first round. Ang angas ng Cebu. Another knockdown here. And that's it. Mel Fajardo. Down! Man, timing! Timing! Man, drop! Dahil sa panalong ito, naging instant celebrity talaga ang tingin ng mga Pinoy kay Mel Fajardo. Siya na daw ang papalit kay Manny Pacquiao at Cuadro Alas, Janrel Casimero. Siya na yata ang pinakamagaling na boksingero sa Pilipinas. Lumalaban sa flyweight division pero pang welterweight ang lakas.
Kaya naman noong araw ng Miyerkules, December 28, taong 2022 sa Space Plus Arena, Bangkok, Thailand, gumawa ng kasaysayan ang ating kababayan. Sa maniwala kayo o hindi, ang nakalaban dito ni Mel Fajardo na isang Thai na boksingero ay tumagal lang ng 10 segundo. Ang pinakawalang suntok ni kabayan ay ang siyang brutal na tumapos sa kanyang kalaban na itala ang pinakamabilis na knockout win sa kasaysayan. Araw ng Sabado, March 26 taong 2022 sa Tennis Stadium, Dubai, United Arab Emirates, naganap ang isa sa pinakamalaking laban ni Mel Fajardo kung saan siya ay underdog talaga ng gusto. Ang kanya makakalaban, isang undefeated boxer ng bansang Argentina na bata ni Marcos Maidana at $1,000,000 ang pusta ng tinaguriang El Chino sa kanyang paboritong alaga dahil kasama pa talaga siya na tumungtong sa ibabaw ng lona. Si Agustin Mauro Gauto ay may 17 panalo, 11 sa pamamagitan ng KO at malinis na wala pang talo. Kaya naman siya ang idolo ng mga tao. Crowd favorite ang pambato ng Argentina habang minaliit at binubo ang ating bida. Naghihiyawan talaga ang mga tao sa pambato ng Argentina dahil kasama niya pala si Marcos Maidana na umakyat sa ibabaw ng lona habang taimtim na nagdasal ang ating bida dahil ito ay isa sa pinakamalaking laban niya. Si Erickson Asilio lang ang tanging kasama ng ating pambato at binubu pa siya ng mga tao habang isang barangay ang kasama ng kalaban ng ating boksingero. Pero round number 2 lang ang itatagal nito sa ating pambato. Round number 1, madalas kaliwang kamao lang ang pinapakawala ni kabayan. Halatang siya ay may iniindang pinsala sa kanyang kanan sa gitna ng laban. Pero hindi ito naging hadlang para maging dominante si kabayan. With the eyes running to the belly. Nice jab. The left hook there, didn't he, as well with the second attack? I think he might feel he's hurting with one of those body shots because he's really getting on him here, Fajardo, with one of those body shots. Yes, particularly the second one for me. He's just gone into a shallow bit, hasn't he? It's the final minute of round 1. Sharp left over him, hard there, left uppercut, left hook. A nod of the head there from Gauto. They both land at the same time. He's having a good opening round here. Filipino fighter. This is already turning into a good. Shot. Beautiful left. Bagsak ang kalaban sa malabombang kamao ng ating kababayan pero na-save by the bell pa dito ang Argentinian. Just before that, it was a left approval, and then he did it again, and Gauto was just put straight down. No time left in the round, which is just as well. Sa round number 2, dito natatapusin ng ating bida ang pambato ng Argentina. Matatalo si Maidana ng $1,000,000 sa kanyang paboritong alaga dahil winasak talaga ito ng sobra ng bagito nating bida. She's got to get on top of it. He just needs to stay low for Harder and then come in with that left hook. Good fight back there for Gauto. Good left hook. Gauto hit by left hand, but he's trading here, which could be a problem. Good upper body movement from him. He shifts another left hand, big left hand again. There he touches down with the glove. It was a knockdown. The referee didn't give it a second. Left lean, hit clean, because he's wide open at times. What's the referee doing? Well, the referee's given him extra time there. He missed the knockdown. There was a touchdown with the glove, which he missed. And then he was put down. Fajardo just looking for that left hook. Every single time he can throw it, he is throwing it. Dipping low at the waist there, touches down with the glove again, and the referee doesn't see it. That's another knockdown. There's been remaining in round 2. Oh, good shots. Oh. Another big left hand, and he's taken those two somehow. He's thrown back himself. He goes down to his knees, more in exhaustion than anything else. But the referee, this is a critical stage of his career, of course. He's 17-0. But I think he's done here, and it's only a matter of time, isn't it? Big left hand again there. The referee jumps in, and that's a good.
Si Mel Fajardo ay isa sa pinakasikat ngayon na boksingero na balang araw ay magiging world champion din natin ito. Napahanga talaga ang isang napakagandang diwata ng Vietnam sa bagitong Pinoy boxer na ating kababayan. Si Arvin Jan Pasiones o AG Pasiones ay isang bagitong Pinoy na boksingero, 18 anyos na ipinanganak at nagmula sa bayan ng Cebu, ngunit naninirahan na ngayon sa Ho Chi Minh City, bansang Vietnam. Bata pa lamang ang ating bida ay nakaranas na ng pambubuli sa mga kalaro at kaklase, kaya na in love ito sa pagbaboxing at naging sobrang maangas para hindi na mabuli. Hindi naman siya nabigo dahil natural ang kanyang talento sa pagiging isang boksingero. Lahat ng kanyang nakalaban na nambubuli sa kanya dahil daw siya ay mahina at payatot ay talaga namang pinahirapan ng ating bida. Press na undefeated na bagito ang ating boksingero. Cho tới bây giờ ai có thể cực kỳ cống hiến. Knockdown rồi. Ang kanyang huling nakalaban ay isang powerful na Thai na boksingero. Sobrang yabang po talaga ng boksingerong Thai na ito dahil siya ay may 100% knockout power ratio. Sa record na 8 wins, lahat ay tinapos sa pamamagitan ng knockout. Untouchable po ang kalaban ng ating pambato. Sa weigh-in pa lamang ay di na sila mapigilan. Gusto nang magbangasan ng dalawang boksingero. Sobrang yabang ng Thai at binubuli ang ating pambato. Ngunit lilipad ang ulo nito pag nangyari na ang bakbakan ng dalawang boksingero. At nito lang August 11 taong 2024 ay nilabanan naman niya ang tinaguriang Terminator ng bansang Thailand. Ngunit 3 beses itong pinabagsak sa loob lamang ng round 1 ng napakalupit nating kababayan. At nang nilabanan naman niya ang pinakahalimaw daw na boksingero ng bansang Thailand na si Wang Chai Nyang Hansa. Isang suntok lang ang kinailangan ni kabayan upang mahimatay ito sa laban. You call him a sniper, it's like a Barrett 50 cal because every shot has put him down. At sa huli niyang laban ay inisip-fight lang din niya si Rene Mark IV ng Zamboanga del Norte. Kaya naman nanalo sa desisyon ang ating boksingero. And ito naman si Joey Bantilan. Rematch ang tinatawag niya, and that is very possible as well. We would like to see this decision. Arvin Jan Pasiones. Araw ng Sabado, March 25 taong 2023 sa Saigon Sports Club, Ho Chi Minh City, bansang Vietnam, magaganap ang laban ng ating kababayan na si AG Pasiones kontra sa hambog na Thai boxer na si Sarawut Jamtung. Napakaraming Vietnamese na nanunood sa laban na ito ang mapapahanga talaga ng gusto sa galing ng ating pambato. Pagpasok pa lang ng Thai ay naghihiyawan na mga tao. Crowd favorite ang Thai na boksingero habang underdog naman po ang ating pambato. Round number 1, kumpiyansa talaga ang Thai na kalaban na matatalo niya agad ang ating kababayan. Naging agresibo ito at gusto na agad tapusin ng Pinoy sa round 1 pa lamang ng kanilang bakbakan. Cực kỳ mừng rồi và chúng ta cùng chờ đợi xem liệu có một màn knockout thật sự nhanh chóng hay không. Bây giờ thì đã có 3 lần được giải, 2 lần knockdown. Đó là Pasiones. Trận đấu đầu tiên đã bắt đầu bằng cái lập tức. Sa umpisa pa lang ng kanilang laban ay pabago-bago na ng stance ang ating kababayan. Orthodox at southpaw ay kaya niyang panghawakan. Kaya naman dito ay nawasak ang Thai na kalaban. Hindi naman basta-basta nagpatalo ang ating kababayan at pinakita ang kanyang magandang depensa at halimaw na opensa sa laban. Literal na mamaw ang Pinoy sa kanyang galawan. Agresibo agad ang Thai na kalaban, pero pinag-aaralan at tinatansya lang siya ng Pinoy na ating kababayan.
tốt để bật lên. Sa round number 2, kontrolado na ng Pinoy ang laban at dito na niya tatapusin ang mayabang na Thai na kalaban. Isang napakalakas na 1-2 combination ang pinakawala ng ating kababayan. Ang brutal na nagpabagsak sa hambog na Thai na kalaban. Sa tindi ng kamao ng Pinoy, gumapang-gapang ito habang pinipilit niyang tumayo. Ngunit sa sobrang hilo ay tuluyan ng bumigay ang Thai na boksingero. Sobrang napahanga naman ang mga Vietnamese, lalo na yung diwata sa galing ng ating boksingero. Napasayaw-sayaw po si AG Pasiones at naging sobrang maangas ang ating boksingero na parang galawan ni Cuadro Alas Janrael Casimero. Instant superstar po si AG Pasiones sa bansang Vietnam. Siya ay hinangaan ng gusto ng mga tao at winagayway ang bandila ng mga Pilipino. Sa sobrang angas naman ng Thai na kalaban nito, nagawa pa nitong sumayaw-sayaw kahit na ito ay nakatikim ng isang brutal na pagkatalo. Si AG Pasiones ay isang bagitong Pinoy na boksingero, ang sigurado na susunod sa yapak ni Cuadro Alas Janrael Casimero. Araw ng Linggo, August 11, taong 2024, sa patimpalak ng lead WBA Asia Vietnam Tournament ng boxing, makakalaban ng ating pambato ang isang Thai na boksingero. Si Nantanon Tongshai ay tinaguri ang Terminator. Sobrang angas nito na may 13 panalo, 12 sa pamamagitan ng KO at 2 talo lamang. Samantalang ang ating pambato ay may 9 na panalo, 5 sa pamamagitan ng KO at wala pang talo. Kaya sa laban na ito, heavy underdog talaga ang ating boksingero. Sobrang angas naman talaga ng entrada ng Thai na boksingero. Hinakbangan na lamang niya ang lubid ng ring dahil napakatangkad nito. Pero round number 1 lang pala ang itatagal niya sa ating pambato. Dito sa round number 1, agresibo agad ang Thai na kalaban, pero pinag-aaralan lang siya ng ating kababayan. Trận đấu hứa hẹn sẽ rất bùng nổ, trận đấu 8 hiệp ở hạng 110 pound. Đấm tốt của Pasiones, đẩy giày ép luôn đối phương, lối đánh nhanh đầy tốc độ vẫn luôn là thứ cực kỳ cuốn hút mà AJ Pasiones làm được. Đừng quên rằng đối thủ của anh cũng rất đáng sợ và còn trẻ hơn cả anh nữa. Ép được đối phương. Liên tục là những cú đấm trúng đích từ AJ. Rất tốt với cú đấm. Đối thủ ngã rồi. Đối thủ chênh choáng say đòn rồi. Và đây mới là hiệp đấu đầu tiên thôi. Tốc độ vẫn luôn là điều mà AJ mang đến. Gục rồi. Gục thật rồi. Không thể tin rồi. Sobrang angas ng galawan ni Kabayan, parang binaril-baril niya ang Thai na kalaban. Chỉ là 2 phút 15 giây. Có lẽ trận đấu vẫn tiếp tục. Left hook. Đối thủ có lẽ không trốn rồi. Và đó là chiến thắng cho AJ Pasiones. AJ Pasiones đã thắng. Si AG Pasiones ay isa ring Pilipinong boksingero na may potensyal na balang araw ay magiging world champion din natin ito. Papalit kay Manny Pacquiao at Cuadro Alas Janrael Casimero. Siya na ngayon ang pinakahalimaw na Pilipinong boksingero, kapalit ni Manny Pacquiao at Cuadro Alas Janrael Casimero. Sa bansang Malaysia, kinalabutan at nagsitayuan talaga ang mga tao sa ginawa ng bagitong Pinoy na ating pambato. Hindi sila makapaniwala
sa sobrang lakas ng ating boksingero. Ito yung Pinoy boxer na mula taong 2023 lahat ng kalaban ay tinapos sa pamamagitan ng KO at hindi man lang umabot hanggang round 5 ang mga kalaban ng ating bida. Siguradong ito na ang susunod na katatakutan ni Naoya. Si Herlan Sexto Gomez ay isang mabait at mabuting bata. Simple at payak lang ang kanilang pamumuhay sa probinsya ng Negros Occidental, Bacolod City. Bata pa lamang ay mahilig na talaga ito sa sport na boxing. Sa katunayan, habang nag-aaral ay naging kampiyon na kaagad ito sa Philippine National Games since 2015 hanggang 2018 at sa Pacquiao National Cup noong 2018. Dito na siya nadiskubre ng mga promoter at boxing organizer. Kaya naman dahil sa napakagandang mga ring girl, sa talento ng ating bida, ay pinasok na niya ang pagiging isang professional na boksingero at kinuha siya at sinanay ng husto ng Highland Boxing Promotion. Nahubog talaga ang pangangatawan nito dahil sa pagsasanay at kakainsayo, kaya naging bato-bato at akmang-akma sa isang matigas na boksingero. Sa pagpasok ng taong 2023, January 25, unang buwan, sa Space Plus Arena, Bangkok, Thailand, nagsimula na ang pananalasa ni Herlan Gomez. Tinalo niya rito ang pambato ng Thailand na si Tanachai Kamon. Round 2 lang ang inabot ng kalaban dahil sa tindi ng kamao ng ating kababayan. Wala pang isang buwan ay lumaban na ulit ang ating pambato sa bansang Thailand. February 22, taong 2023 sa parehong venue ng Space Plus Arena. Makakalaban niya rito ang isang veteranong boksingero na may napakatinding kartada na 64 na panalo, 28 sa pamamagitan ng KO at 18 talo. Si Wick Hapulay Cow ay isang dekalibreng Thai na boksingero, ngunit round number 4 lang ang itatagal nito sa ating pambato. Paglalabanan nila dito ang Asian Boxing Federation Bantamweight title. เฮลันโกเบนี่สถิติชนะ6 ครั้งปิกมี่โอ้ไหวไม่ไหวครับโดนเลยครับปัดขวาโอ้ร่วงลงไปครับเรียบร้อยครับจบเลยครับแต่กรรมการยุติเลยครับเพราะว่าโดนมาเยอะแล้วนะครับ ABF Bantamweight Champion Herlan Gomez. Matapos ang isang buwan ay muling lumaban si Herlan. March 30, taong 2023 sa Space Plus, Bangkok, Thailand. Kakalabanin niya rito ang isa sa veteranong Thai na boksingero. Si Pisano Sinsomtum ay may halimaw na kartada na 47 na panalo, 17 sa pamamagitan ng KO at 10 talo lamang. Pero round number 3 lang ang itatagal nito sa ating kababayan. That left hand of his, just like that. Oh, and that was super quick. Looked like that was to the body. And I don't think Fisanu is going to make the count and get up. It looks like he's really struggling to here. Oh, he is. A referee said carry on straight away. Herlan coming in again. Shots to the body from Herlan and uppercut to the head. Big right uppercut. And Fisanu is down again for a second time. Is he going to make the count this time? And here we go. One more knockdown and that is it. And Herlan's got 10 seconds to pile on the pressure. And he's throwing everything he can at Fisanu. And there we go. Saved by... Dalawang beses man pinatumba ng ating kababayan ng Thai na boksingero. Pero inunat-unat niya lang ang kanyang katawan dahil sa kanyang kayabangan. Round number 3, dito natatapusin ng ating kababayan ang kahambugan ng kalaban. Try and get him out of there, get an early stoppage. 2 knockdowns in round number 2 for Herlan. Right uppercuts. Whoa, great right hand there, and that pushes Fisanu back. Fisanu was on slightly wobbly legs early on. Big left hook from Herlan. And Fisanu down again, and that's going to be it. Referee waving it off.
Araw ng Huwebes, May 25, taong 2023. 2 buwan makalipas, muling dumayo si Herlan Gomez sa Space Plus Bangkok, Thailand para sa Asian Boxing Federation title. Makakalaban niya rito si Jakpan Santong, ang pambato ng Thailand. Pero katulad ng mga naunang boksingero, round number 2 lang ang itatagal nito sa ating pambato. Right hand there from Herlan, left hook as well. Finishing strong here, the Filipino in round number 1. Our referee, Mr. Chanet, and our judges at ringside. Good body shot there from Jakpan. Herlan rallying back with his own 1-2 and going to the body into the head. Very well placed right hand to the body there from Jakpan, and again the champion. Challenger trying to fire back with his own 1-2, but being snubbed on the inside by the bodywork from Herlan. And Herlan now delivering hard right, ending that combination with a left hook, right uppercut from Herlan, and he's down. Jakpan is down. It was the left uppercut to the body. Beforehand he landed the right uppercut to the body as well, and it August 26, taong 2023 sa Le Meridian Arena, United Arab Emirates, dumayo ang ating pambato na si Herlan Gomez para kalabanin ng halimaw ng India. Si Vikas Dahiya ay may halimaw na pangangatawan at hindi sumusuko sa anumang laban. Naghambog pa ito na papagapangin daw ang ating kababayan. Pero kalunos-lunos ang sinapit nito at round number 1 lang ang itinagal sa kanilang laban. Isang buwan na makalipas, nabigyan ng pagkakataon ng ating kababayan para sa WBC Asian Silver Bantamweight title. Araw ng Huwebes, September 28, taong 2023 sa Space Plus Arena, Bangkok, Thailand. Muling dumayo ang ating pambato na si Herlan Gomez para kalabanin ang isang halimaw na boksingero ng Thailand. Si Congrats Natafek ay may halimaw na kartada. 32 na panalo, 23 sa pamamagitan ng KO at 8 talo lamang. Hindi man lang nangalahati ang record ng ating kababayan na 10 panalo, 7 sa pamamagitan ng KO at 1 talo. Kaya heavy underdog talaga ang ating boksingero. Pero sa laban na ito, round number 1 lang din ang itatagal ng halimaw na Thai na boksingero. 1 defeat, 7 of those victories coming by going at Concrete. Nice with the body shot. Second one like that really affected Concrete. And Herlan trying to get overhand right there from Herlan, and that took Concrete off balance. And again Herlan putting on the right hand and left hook there from Herlan, and Concrete is on the canvas. No surprise. We've got there we go again, double hooks here. Right uppercut there, and for a second time, and that's being waved off. Herlan Gomez. Si Herlan Gomez ay naging bagong kampyon. Isa sa napakainit na prospect ng Pilipinas ngayon sa Bantamweight Division. Isa sa pag-asa ng Pilipinas sa sport na boxing. Pagkatapos ng 6 na sunod-sunod na panalo sa pamamagitan ng KO sa taong 2023, kinatakutan na siya kaya hirap na makahanap ng kalaban. Kaya 7 buwan din siyang natenga dahil ayaw na siyang labanan. Pero nito lang araw ng Sabado, May 11 taong 2024 sa Indoor Stadium, Kuching, bansang Malaysia, may isang veterano at kampiyon Thai boxer na naman ang pumalag sa ating bida. Si Sukprasert Pumpitak ay may 29 na panalo. 20 sa mga ito tinapos niya sa pamamagitan ng KO. Wala pa sa kalahati ang kartada ng Pilipino na may 11 panalo, 8 sa pamamagitan ng KO. Kaya kinalabutan talaga at napatayo ang mga tao dahil sa sobrang underdog ng ating pambato. Baka sa pangangatawan ng Thai na boksingero na isa talaga itong veterano, maskulado at bato-bato, sobrang kunat na daw niya
kaya niya nilabanan ng Pilipino. Siya rin ang kampyon ng WBA Asia Super Bantamweight Division at kinatakutan talaga siya sa Thailand kaya siya naging kampyon. Round number 1, lahat ng matataas na tao sa Malaysia ay nanunood sa laban nila kaya kailangan magpakitang gilas ng ating bida. Malakas at maliksi ang Thai na kalaban pero binaliwala lang ito ng ating kababayan. Melakukan boxing Thai. Super sweet. Super sweet. Satu body shot. Satu bukan sisi dengan kanan. Hook yang begitu baik dilakukan oleh kali apakah dilakukan dan giliran bagi Supri. Nampaknya petinju yang lebih matang. Sa round number 2, nanggigil dito ang Thai na boksingero. Gusto talaga niyang pabagsakin ang ating pambato pero nabigo siya dito dahil kondisyonado ang ating boksingero. Dan dia melakukan pukulan. Round number 3, dito natatapusin ni Kabayan ng kampyon na kalaban. Puro mabibigat na kamao ang kanyang pinakawalan, ang dumurog sa Thai na kalaban. Separuh melakukan halan menemui dari belakang dan sekarang peluang bagi halan untuk menjatuhkan ataupun untuk mendapatkan mata satu temukan susulan yang begitu baik. Hook demi hook yang dilakukan oleh halan sekarang ini. Banyak menggunakan hook sekarang. Saya kira Super Sweet bertahan. Dia terpaksa bertahan. Dan nampaknya dia menguasai pertandingan. Dan diberhentikan oleh pengadil. Dan dikawal diberikan oleh Suraidi. Bukan kata pengadil. Jadi hal yang pertama yang dilakukan. Dan inilah peluang bagi halan untuk Bagsak ang Thai na boksingero at palakpakan ng mga tao. Sobrang natulala naman ang mga taga Malaysia. Nagsitayuan talaga sila dahil namangha at kinalabutan sa ginawa ng ating bida. Si Herlen Gomez ay isa talagang di-kalibreng boksingerong Pilipino na nagsikap at naniwala sa pangarap. Katulad ni Pacquiao, magiging kampyon din at magtatagumpay din siya sa hinaharap. Makakamit rin natin ang ating mga pangarap basta tayo ay magsumikap at dasal sa ating Diyos na dakila sa lahat.